Bakit ba napaka-allergic ninyo sa good works? Nababasa naman yan sa Bible. Grabe yung influence nyo sa aral ng demonyo. Kaya nasabi ko talagang nilakasan ko yung boses ko nung nagpahayag ako niyan kasi batugan talaga yan. Ganyang estilo. Tayo nga, di ba? Sa human experience, kapag may mga kasamahan tayo sa bahay na ayaw gumawa, nag-ano lang sa ibang tao, nagdidepende sa ibang tao, anong tawag mo dyan? Di ba batugan? Nagagalit tayo sa ganyan kasi ayaw gumawa, ayaw tumulong. Sinasabihan natin batugan Tapos, ang kaligtasan, easy-easy lang. Kaya batugan yung pananampalataya niyo, James Orinsyada, mga Baptist defender. Ang dinidipinsahan nyo, ang aral ng demonyo, hindi ang aral ng katotohanan. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Atin pong sasagutin si James Orinsyada na isa pong Baptist debater na nagbigay komentaryo sa atin pong explanation about justification by faith and good works. No, dahil as far as I remember, mayroon akong sinagot doon na isang vlogger na si Tilistay, no? Na sabi kasi ni Tilistay, blasphemous daw yung pananampalataya na may kasamang gawa. Blasphemous act daw yun sa side ng Panginoon dahil ang Diyos lang ang nakapagdiligtas, hindi daw ang gawa. So, niribat ko po yun. No, not ribat, just give commentaries, no? And then, gumawa ako ng mga clip videos, mga short doon, galing sa live ko na yun. Nasa mga 48 seconds yun, yung pinahayag ko. Pinost ko sa Facebook at sinalo nitong si James Orinsyada. Siguro na nasaktan siguro siya, no? Kahit hindi naman natin hangad na saktan ang kanilang mga damdamin, ipinahayag lang natin ang katotohanan, no? Na doon nasabi ko na kung ang iyong pananampalataya ay walang kasamang gawa, ay ano yun, katamaran yun, sa baga batugan yung pananampalataya na ganyan. So, yun ang sinagot niya. At nagulat ako kasi may mga sinabi ako na hindi niya alam biblikal. No? Tapos sinabi niya mali daw. Okay? So, yan po ang ating itatopic ngayon mga kapatid, no? Ang pagpuna ni James Orinsyada, isang Baptist debater, ng ang ating pong pagpapahayag about sa justification by faith and good works. So, without further ado mga kapatid, atin pong pakinggan ang video na yun na ipinost na sa kanyang Facebook. At before that, isa muna tayong paalala mga kapatid. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor.
Alright, sa mga bago pa po sa programang Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray po, no? At mayroon po tayong YouTube channel na kasama pong umiire, every po nagla-live ang Punto por Punto. So, pwede niyo pong bisitahin ang ating pong mamunting channel mga kapatid. At marami kayong makikita dyan ng mga debates and explanations about Catholic faith, no? So, kung magustuhan niyo po yung videos na naka-upload dyan mga kapatid, pa-like and share na rin po, no? At kung maaari, no, pa-subscribe na rin. At kapag naka-subscribe kayo, pa-hit na rin din ang notification bell para palagi po kayong updated sa bawat videos po nating i-upload o sa bawat live na atin pong ginagawa kasama ang Punto por Punto mga kapatid. Okay? So, ngayon, puntahan natin agad ang video ni Brother James Orinchada kung saan sinagot niya kapatid ang ating live streaming nung mga nakaraang linggo about sa justification by faith and good works. Pakinggan muna natin ang buo and then isa-isahin natin ang mga punto na kanyang isinagot sa aking live mga kapatid. Ang Diyos naghandog sa kanyang sarili para sa kaligtasan, pero ikaw, ako, tayong lahat, ihandog din natin ang sarili natin para sa ating kaligtasan, hindi lahat sa Diyos. Mali. Hindi mo pwedeng ihandog ang sarili mo para sa iyong kaligtasan. Kasi ang sabi ng Biblia, we ourselves thought that we would certainly die. We knew that we could not trust our own strength. We had to trust God. He is the one who causes dead people to rise up to new life. So we could trust Him to make us strong. So bakit mo ialay ang iyong sarili para sa kaligtasan? Isinabi na nga na huwag magtiwala sa ating sariling lakas. At lalong mali ka niyan sapagkat ito din ang sabi ng Bible. Always put your trust in God. Tell Him all your problems. Alam mo, ang pagkapahamak ng tao sa impyerno ay problema din yan eh. So, dapat ipasa Diyos mo lahat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ibigay mo lahat ng tiwala sa Diyos. Wala kang ititira, lahat nga eh. Tapos sabihin mo, huwag iasa lahat sa Diyos. Lahat nga doon ng problema, ipasa Diyos mo eh. Ang kulit mo naman eh. Tapos ngayon, pagdating sa kaligtasan, gusto mo Diyos lahat, wala ka nang gagawin, batugan ka pa ganyan. So, batugan pala si David. Nung sinabi ni David na trust only in the Lord or put your trust only in the Lord. So, batukan si David. At yung sinabi sa Bible na Jesus is the only Savior. Siya lang tagapagligtas, wala na. So sinasabi mo ba na ang Biblia nagtuturo na maging batugan ng mga Kristyano sapagkat si Kristo lang tagapagligtas? Hindi sapat yun. Kailangan pa talagang gawin mo ang kaligtasan mo para maligtas ka at hindi si Kristo lamang. So ginagawa mong batugan si Kristo. Okay, so yan mga kapatid, no? So bago natin balikan, yun yung full statement ng kaniyang komentary sa ating pong pagpapahayag na patugan, no, ang pananampalatayang hindi gumagawa, no, and then nirebuke din niya yung sinabi natin na kinakailangan nating ihandog ang ating sarili, no, para sa kalooban ng Diyos. Narinig nyo naman, sabi niya na hindi mo pwedeng ihandog yung sarili for the sake of your salvation. So, nagulat nga ako eh, no? Kasi, siyempre, Bible reader siya. Hindi pala niya nabasa yun, no? Ito ang problema kapag nagpapahayag tayo ng words of God, salita lang na lang pala natin ang ating pinapahayag. Hindi siguro niya alam na biblical yung sinabi ko mga kapatid. Hindi po ako nagpapahayag dito nung walang basayan, no? So, kaya mamayang kunti, isa-isahin natin yung punto niya about trusting God, no? So, dahil ba itatrust natin si God, hindi na tayo gagawa? Ganun ba ang turo ng banal na kasulatan? No? Kinot niya yung salmo ni David. So, si Salmista David, paano niya ipinapakita yung trust niya kay God? Hindi ba siya gumawa? Yan, papakita natin yan na mali ang kanyang unawa sa trusting and believing. No? Sabi ni Paul, 2 Corinthians 1:9, no, na believe in God. All put your trust to God and believe His word. So, si St. Paul nagsabi nun. So, dahil ba kinakailangan nating
maniwala sa Diyos, hindi na rin tayo gagawa. So ito yung mga statement na hindi galing sa Biblia. Galing lang kay James Orenciada. Ang ginawa lamang niya, kumuha lang siya ng isang talata sa Bible, and then binigyan na niya ng pagkahulugan na ayon lang sa kanya at hindi ayon sa Biblia, mga kapatid. Kaya balikan natin yung video at isa-isahin natin ang issue na kanya pong sinabi. Okay? Balikan natin. Ang Diyos naghandog sa kanyang sarili para sa kaligtasan, pero ikaw, ako, tayong lahat, ihandog din natin ang sarili natin para sa ating kaligtasan, hindi lahat sa Diyos. Mali. Hindi mo pwedeng ihandog ang sarili mo para sa iyong kaligtasan. Okay? So malinaw yung mga kapatid, ha? Narinig niyo naman. Hindi mo pwedeng ihandog ang iyong sarili para sa iyong kaligtasan. Hindi daw pwede ihandog ang sarili. Narinig niyo yan. Clear as crystal water po yan. Hindi mo pwedeng ihandog ang iyong sarili. Okay? So, basahin muna natin ang talata sa Biblia na kung saan Diyos mismo, San Pablo mismo ang nagsabi na ihandog mo ang iyong sarili. No? At ang paghahandog ng sarili na ito, kalooban niya ng Diyos. Hindi ko alam bakit nasabi ni James Orenciada yun Bible Baptist pa naman sila. Dapat alam niya yung mga bagay na yan. No? So basahin natin ang talata sa Biblia kung saan sinabi na ialay mo ang iyong sarili sa Diyos. Ihandog mo. At yung paghahandog na yan, mabuting gawa yan, mga kapatid. Okay, basahin natin ha. Ang una, ang Romans 12:1 and 2. Ano ang pahayag ni Apostol na Pablo about sa ating mga sarili? Dapat ba itong ihandog sa Diyos katulad ng paghandog ng Diyos sa kanyang sarili? Or tama si James na hindi natin pwedeng ihandog ang ating sarili sa Diyos? Okay? So, basahin natin mga kapatid. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Haing buhay, mga kapatid. Ano sinasabi niya huwag ihandog ang inyong sarili? Di ba? Haing buhay niya na kailangan mong ihandog ang iyong sarili sa Diyos. Kasi ano daw? Siya ninyong katampatang pagsamba. Part ng ating pagsamba yan. Offering ourselves to God. O sa Diyos, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutan ito. Huwag doon nating gayahin ang mga tao dito sa lupa. Katulad ni James na ayaw ihandog ang kanyang sarili. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kalooban niyo ng Diyos. Ang paghahandog sa iyong sarili. Paano masabi ni James Orenciada, mga kapatid, na hindi daw kinakailangan ihandog ang iyong sarili para sa iyong kaligtasan? Kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos, yan ang mapapaligtas sa iyo. Diba? Napakalinaw nun. O isang talata pa, Romans 6:13. Anong sinabi na Apostol Pablo dito? Uy, yan. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Na tulad sa mga buhay sa mga patay. Ibig sabihin si Panginoong Jesucristo, kung paanong inihandog ni Kristo ang kanyang sarili sa krus, ganun din tayo. Yun ang aral ni San Pablo. Kaya ngayon ang sinabi ko sa sa vlog ko at inyong mga sangkap sa pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Mga kapatid, napakalinaw niyan. Biblical po yung sinabi ko, hindi ko po sinabi yun na walang basihan. Nagulat nga ako kay James Orenciada Mali. Sabi niya, di ba? Mali. Hindi mo pwedeng ihandog ang sarili mo sa Diyos. Nasabi ko, Bible Baptist ka. Ang pangalan ng church niyo, Bible Baptist. Dapat alam mo yan.
Sabihin mo, hindi mo iaalay ang sarili mo, Brother James, para sa iyong kaligtasan. Ikalooban yun ng Diyos. Sabi ni San Pablo, Romans 12:1-2, kalooban ng Diyos yan. Ihandog mo ang iyong sarili. Katulad na naghandog sa krus, si Panginoong Jesucristo. Nakakagulat yung pananampalataya mo, Brother James. Naalala ko lang si Juan Tamad, mga kapatid, no? Yung istorya ni Juan Tamad, sikat na sikat to sa ating mga Pilipino hindi ba? Ayaw niyang mapagod. Kaya ayaw niyang akyatin yung puno ng bayabas. Anong ginawa niya? Humiga doon sa paanan ng bayabas at may mga naghihintay na malaglag yung bayabas. Ganun yung pananampalataya niyo. Katamaran. Batugan. Isipin mo, pati paghahandog sa sarili mo, ayaw mong gawin. Brother James Olinsyada, mahiyak ka naman sa Diyos. Hinandog ka na sarili mo Tapos ikaw hindi mo iahandog. Brother James, ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo niya na isinulat ni Apostol na Juan, binigyan ko kayo ng halimbawa na gawin niyo. Tapos sasabihin mo, hindi ka maghahandog ng iyong sarili. Yan ang problema, Brother James, kapag nagpapahayag ka ng salita ng Diyos na hindi naman galing sa Biblia ang pinapahayag mo. Tulad ng paniniwala nyo, once saved, always saved. Saan yan sa Bible? Mahilig kayo sa ganyan Magbabasa ng isang talata, tapos kayo ang dudugtong. Hindi, ganon. Kaya dito pa lang, simplang ka na. Nagpapatunay lang yan na hindi ka talaga tunay na mangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kontra ka sa aral ng Diyos Sipin mo, sabihin mo, hindi mo pwedeng ialay ang iyong sarili. Saan mo nabasa yun? Hindi mo pwedeng ialay ang iyong sarili. Isabi nga ni Kristo binigyan ko kayo ng halimbawa upang sundan ninyo. John 13:15. Naku, Brother James. At alam niyo ba mga kapatid, itong Romans 6:13, kung mabasahin natin to sa ibang version like ang salita ng Diyos, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Diba? Ayaw nila ng mabubuting gawa. Pero sa ang salita ng Diyos na version, itong paghahandog na iyong sarili, mabubuting gawa yan. Basahin natin Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Sa baba, ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Tapos sila ayaw nila ng paggawa ng kabutihan. Napaka-allergic nila sa good works. Di ba napakalinaw sa Bible? Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Mataunan sana kayo, mga kapatiran naming protestante. Ang ginagawa naming mga Katoliko, pagpapahayag to sa katotohanan. It is biblical. Bakit ba napaka-allergic ninyo sa good works? Nababasa naman yan sa Bible. Grabe yung influence nyo sa aral ng demonyo. Kaya nasabi ko talagang nilakasan ko yung boses ko nung nagpahayag ako niyan kasi batugan talaga yan. Ganyang estilo. Tayo nga, di ba? Sa human experience, kapag may mga kasamahan tayo sa bahay na ayaw gumawa, nag-ano lang sa ibang tao, nagdidepende sa ibang tao, anong tawag mo dyan? Di ba batugan? Nagagalit tayo sa ganyan kasi ayaw gumawa, ayaw tumulong. Sinasabi lang natin batugan Tapos, ang kaligtasan, isi-isi lang. Kaya batugan yung pananampalataya niyo, James Olinsyada, mga Baptist defender. Ang dinidipinsahan nyo, ang aral ng demonyo, hindi ang aral ng katotohanan. No, isipin mo. James Olinsyada, sinabi mo, live, na hindi mo pwedeng ialay ang iyong sarili sa Diyos. Saan mo nakuha ang aral na yan? Sa demonyo yan, James Olinsyada. Huwag kang manatili sa aral na yan. Come back to the Catholic Church. Kayong lahat mga Baptist, kayong lahat mga Protestante. Ano ba naman kayo? There is only one faith. And that faith is Catholic faith according sa King James Version na 1611. Ito
yung pananampalataya ng mga apostol na ibinigay nila sa mga sumunod sa kanila. Justification by faith and good works. Ano ba naman? So at least mga kapatid, nananawan kayo, hindi ba? Unang ano pa lang ng kanyang komentaryo sa atin, simplang na agad. Hindi biblical. Wag daw ialay ang sarili sa Diyos. Yung sabi ni St. Paul, ialay mo yung sarili sa Diyos at ilaan ang iyong katawan sa paggawa ng mabuti. Ano ba naman? Diyan sa hinsyada. Basa-basa din pag may time. Wag yung kung ano lang sinabi ni pastor, yun lang ang iyong paniniwalaan. Ikaw mismo, explore the Bible. Okay, so pakinggan natin pa yung mga sinasabi niya mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, We ourselves thought that we would certainly die. We knew that we could not trust our own strength. We had to trust God. He is the one who causes dead people to rise up to new life. So we could trust Him to make us strong. so bakit mo ialay ang iyong sarili para sa kaligtasan? Isinabi na nga na huwag magtiwala sa ating sariling lakas. At lalong mali ka niyan sapagkat ito din ang sabi ng Bible. Always put your trust in God. Tell Him all your problems. Alam mo, ang pagkapahamak ng tao sa impyerno ay problema din yan So mamaya na yan, no? Doon muna tayo sa unang talata na ginamit niya. 2 Corinthians 1:9, mga kapatid. No? Na ito ang ating mababasa, no? 2 Corinthians, ito ang ginamit niya. 1:9, mga kapatid. Basahin natin to. Deep inside ourselves, so ito yung ginamit niya na version ng Bible, no? Deep inside ourselves, we thought that we would certainly die. But these things happened so that we would learn not to believe in ourselves. So wag daw nating paniwalaan nating sarili. No. But instead, we would learn to believe God. No? So sa Diyos daw tayo maniwala who causes dead people to live again. We would learn to believe that God would certainly help us. Okay, so dito niya kinuha ang kaniyang paniniwala na hindi na gumawa ng kabutihan dahil sa word na believe, no? So sa kanila pala, believing is not doing something good. Yun ang kanila, no? Believing to God is not doing something good. Yun ang kanilang definition sa believe pala. Tandaan natin, ang nagsabi nung binasa niya na 2 Corinthians 1:9 si St. Paul. Si St. Paul din ang nagsabi doon sa Romans 6:13 na ilaan ang inyong katawan sa paggawa ng mabuti. Ano ibig sabihin nun, Brother James, na kontrahan ang aral ni St. Paul? Ikaw ang kontra sa aral ni St. Paul. Believing does not mean do not do something good. Hindi yun ang point ni St. Paul, Brother James. O basahin natin ng direkta itong 2 Corinthians 1:9. Ayaw ba ni St. Paul na gumawa ng kabutihan? Na ayaw na ni St. Paul na mayroon kang gawin? Yun bang point ni St. Paul sa word na believing? Si St. Paul ang nagsabi nun. O basahin natin ang ginamit mong talata kung pabor ba sa'yo. Pabor ba sa yung unawa ang word to believe is not to do something good? Yun ba ang nasa isip ni St. Paul? O isip mo lang yan? Ina-adapt mo lang sa mga listener mo? Basahin natin ang Bible ulit. Deep inside ourselves, we thought that we would certainly die. But these things happened so that we would learn not to believe in ourselves. No, but instead, we would learn to believe God who causes dead people to live again. We would learn to believe that God would certainly help us. And God did save us from such great danger that would have killed us. And He will save us. We believe strongly that He will continue to save us at future times. Also, you help us because you join together to pray for us. Praying someone or to pray for someone, is it
good works or not good works? Brother James Orinchada? Ang pagpapanalangin mo ba? Yung intercession mo ba sa iba? Hindi ba mabuting gawain? James Orinchada? Oh, many people pray for us. Hindi ba gumawa ng kabutihan yung pinapangaralan mo dyan? James Orinchada? Nanampalataya lang ba sila o nag-pray sila? Praying is doing something. Hindi yan pananampalataya lang, James Orinchada. And God will answer what they pray. Oh, sasagot ang Diyos sa mga gawa nila. Ano yung ginawa nila? Nanalangin sila. God will answer what they pray. He will be good to us and so many people will thank Him on our behalf. O maraming magpapasalamat dahil sa atin. O, ay simple ba yung bang word na believing is not doing something? O basahin natin dito sa bandang huli sinabi niya. Basahin natin ito kung ang point ba ni St. Paul is huwag kang gumawa sa pagbilib mo sa Diyos, wala ka nang dapat gawin. No? Sabi dito, we are not trying to be like masters. Masters would tell you what to believe about everything. Dito napakaganda ha. We are not trying to have authority over you like that. We know that you believe, we know that you believe the right things and you are strong because you believe those things. But instead, we are working with you so that you will be happy. So saan dyan, James Orinchada, na kapag naniwala ka sa Diyos, hindi ka nagagawa? Diyan, napakalino na sabi ni St. Paul, you believe the right things. And you are strong because you believe those things. But instead, we are working with you so that you will be happy. So mali ang paniniwala mo na kapag nag-believe ka sa Diyos, wala ka nang gagawin. We are working Pagkakaisa, nagagawin yung kalooban ng Diyos, pagpapanalangin sa bawat isa. Saan dyan? Yung sinasabi mong pag bumilib ka na, hindi ka na dapat nagawa, ay napakalino doon sabi ni St. Paul, working with you. We are working with you. Nakikisama kami sa inyo sa mga gawain spiritual. Ano ba naman yan, James Orinchada? So, believing something does not mean wala ka nang dapat gawin kasi sila St. Paul nga nakikiisa sa mga gawain. Mali-mali naman yung paggamit mo ng termino And then sinabi pa niya, 'di ba, sa Psalm 64:8 daw. So balikan natin yung ikalawa niyang sinabi na in-stop ko, no? So at least nakita niyo na kay St. Paul, believing something does not mean wala ka nang dapat gawin. Hindi ganoon ang aral ni St. Paul. Sa kanila lang yan. Sabi nga sa inyo, hindi biblical ang mga aral ng mga yan. Sariling kanila lang. Walang batayan sa Biblia. Okay? So, pakinggan natin yung kasunod yung sinabi about sa Psalm 64:8. At lalong malikan yan sapagkat ito din ang sabi ng Bible. Always put your trust in God. Tell Him all your problems. Alam mo, ang pagkapahamak ng tao sa impyerno ay problema din yan So, dapat ipasa Diyos mo lahat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ibigay mo lahat ng tiwala sa Diyos. Wala kang ititira, lahat nga Tapos sabihin mo, huwag iasa lahat sa Diyos. Lahat nga doon ng problema, ipasa Diyos mo Okay? So, again, quoting Bible verse, and then, sila lang nag-i-explain, hindi naman yun ang pahayag ng Biblia na kapag you put your trust to God, wala ka nang gawin. Wala namang sinabing ganun, Brother James Orinchada. Ano na nagsasabi na kapag you put your trust to God, wala ka nang dapat gawin. Kano na nagsabi nun? Lahat daw ng problema. Kung susolusyonan ng Diyos, lahat ng problema mo, ialay mo sa Diyos. Tama. Pero hindi sinabi ng Diyos, wala ka nang dapat gawin. Basahin natin maigi yung ginamit ng talata, no? Psalm 62:8. People always put your trust in God. Tell Him all your problems. God is your place of safety. O saan dyan na wag na kayong gumawa.
Just put your trust to God. Tell Him all your problems and just don't do anything, even good works. May ganun ba? Dinadagdagan niyo ang banal na kasulatan eh. Hindi yan ang essence ng pagbigay mo ng trust sa Diyos. Trusting to God does not mean hindi ka na dapat gumawa ng kabutihan. Walang ganun. Banal James Orinsyada. Walang yung dagdagan ng Bible. Actually, mga kapatid, yung mga first Christians sa panahon ng mga apostol, na problema yun sa ibang Kristiyano. So problem yung inaano niya, di ba? I-offer daw ang lahat sa Diyos. Ang problema. O, paano sinulusyonan ni St. Paul ang problema sa mga Kristiyano? Kasi na problema ang taga Tesalonica eh. May mga Kristiyanong batugan, ayaw gumawa. Mga batugan tong Kristiyano na to. Isinumbong sa mga apostol, mga batugan, walang ginagawa. Ano ni St. Paul sa problemang yan? Ano ang kanyang solusyon? Sinabi ba ni St. Paul na okay lang yan? Kasi ang importante, magtiwala kayo sa Diyos, huwag na rin kayong gumawa ng mabuti. Yun ba ang aral ni St. Paul? Na kapag you trust God sa problema mo, na solusyonan niya, huwag ka nang gumawa ng mabuti. O basahin natin ano ang utos ni St. Paul, no, sa mga tao na namumroblema sa kanilang makasamahan ng mga batugan. O basahin natin 2 Thessalonians 3:11-14. Okay? 2 Thessalonians 3:11-14. Basahin muna natin doon sa version na ginamit niya, no? Kasi yun ang ginamit niya na version. So, para hindi sila makasabi na maling version yung ginamit natin. So, gamitin natin yung version niya, no? Para hindi siya ibang version. So, tapos basahin natin sa Tagalog. English yun eh. Basahin muna natin dito. We hear that some people in your group refuse to work. So, may mga kasamahan sila na ayaw gumawa. Mga batugan nga. Katulad ni James Orinsyada, batugan, no? They are doing nothing. Wala silang ginagawa except being busy in the lives of others, mga marites, no? Imbis na dapat gumawa ng kabutihan, nagmamarites pa. Oh, our instruction. So ito ang instruction ni Apostol Pablo. Our pa nga eh. So ibig sabihin kasali ang mga apostol. Ang ibang apostol. To them is to stop bothering others, no? Pinapa-stop sila na huwag ninyong pakialaman ang buhay ng ibang tao. To start working and earn their own food. It is by the authority of the Lord Jesus Christ that we are urging them to do this. Ano yun? Brothers and sisters, never get tired of doing good. Oh. James Orinsyada, sa inyo, trusting God is not to do good works anymore. Sa inyo, ganyan kayo. Mag-trust ng Diyos. Ipasa Diyos ang problema nyo, tapos huwag nang gumawa ng mabuti. Kasi simple, hindi nawawala yung trust sa Diyos, pero huwag niyong alisin yung paggawa ng mabuti. O Tagalogin natin to, mas maganda to sa Tagalog, no? Ang salita ng Diyos siguro. Or sige, salita Diyos na lang, no? Salita ng Diyos na lang, no? O ito, ano ang sinabi ni St. Paul dito sa ang salita ng Diyos? Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad. Tamad talaga. Ayaw talagang gumawa. Tamad talaga eh. Ayaw magtrabaho. At walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay. O pinapagawa ni St. Paul at huwag makialam sa buhay ng iba. Tapos yung mga nagrereklamo dahil sa mga batugang kasamahan nila, sinabi ba ni St. Paul, hayaan nyo na lang yung mga yan. Basta kayo, wag na rin kayong gumawa ng mabuti. O ano ang utos ni St. Paul sa mga gumagawa ng mabuti. At sa inyo naman, mga kapatid, wag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. James Orinsyada, kung nanonood ka ngayon, saan sa Bible na kapag you put your trust to God, stop doing good? Saan dyan? Saan yan sa Bible? Kapag nag-trust ka kay God, huwag ka nang gumawa ng kabutihan. Saan yan? Hindi ganyan ang pag-resolve ng problema, Brother James. Of course,
Sa Diyos natin ialay lahat ng ating mga problema. Kasi siya lang ang may alam kung paano solusyonan yan. Siya ang magbibigay sa atin ng lead how to solve your problem if we trust Him. Pero tayo ang gagawa ng gawain na ibibigay niya to solve your problem. Bibigyan ka na ng solusyon. Siya pa rin ba ang gagawa ng pag-solve? Ano ka ba? Trust Him na tutulungan ka niyang marisolba ang problema mo. Does not mean wala ka nang dapat gawin. Huwag ka kasing batugan. Ina-apply mo yung pagiging tamad mo eh. Para kang si Juan, Juan Tamad. Nag-aantay mahulog yung bayabas. Abot kamay mo lang ha, dahil sa katamaran mo, ayaw mo pa rin abutin. Ang ginawa ni Juan Tamad, humiga doon sa bayabasan at humanga. Nag-aantay, mahulog yung bayabas. Katamaran yun. James Orinchada, huwag kang tamad sa pananampalataya mo. Napagkalinaw ang utos ng Bible eh. Balikan nga natin ulit, sabi ni St. Paul. Ayan yung napagkalinaw mo. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi nyo ba nababasa yan sa Bible nyo? Wala ba yung page na yan sa Bible nyo? Or yung sentence na yan sa Bible nyo? Bakit hindi nyo nababasa? Ba't napaka-allergy nyo James Orinchada sa paggawa ng mabuti? Ibublikal naman yan. Di ba mga kapatid? O ngayon, patuloy pa natin yung kanyang mga pinagsasabi, yung mga komentaryo niya sa mga sinabi ko na akala niya hindi biblikal. Biblikal lahat yun. Hindi ako napapahayag na hindi galing sa Bible. I don't have any authority to preach the word of God by my own. Ano ka ba, James Orinchada? O, basahin natin, pakinggan natin yung mga kapatid. Ang kulit mo naman eh. Tapos, ngayon, pagdating sa kaligtasan, gusto mo Diyos lahat, wala ka nang gagawin, batugan ka pa ganyan. So, batugan pala si David. Nung sinabi ni David na trust only in the Lord or put your trust only in the Lord. Okay, dyan muna, no? So, batugan pala si David nang sinabi niya sa kanyang salmo na trust only to the Lord. So, batugan pala si David. Hindi siya batugan. No, hindi mo lang naunawaan paano ipinangaral ni David ang kaniyang trust to the Lord. Hindi siya nag-trust to the Lord na walang ginawa, James Orinchada. To tell you frankly, hindi tamad si Haring David. Dahil nung nilabanan niya si Goliath, hindi siya natakot dahil grabe yung trust niya sa Lord. Pero hindi siya lumaban sa panalangin. Talagang nakipaglaban siya ng patayan. James Orinchada, gusto mo malaman kung paano niya ipinakita ang trust niya sa Lord? O ipapakita ko sa iyo kung paano niya ipinakita ang trust niya sa Lord. Hindi puro dada, walang gawa. Ikaw puro ka dada, wala kang gawa. Trust the Lord, tapos wala kang ginagawa. Nasa kwarto mo lang ikaw. How can you combat the enemies of outside kung nasa kwarto mo lang dahil grabe yung paniniwala mo sa Diyos? Yung paniniwala mo, hindi paniniwala ni David. Kasi si David, he put his trust all to the Lord. Pero ginawa niya para mapatay niya si David, nilabanan niya. Hindi siya puro nanalangin lang. Yun ang trust ni David. Hindi puro dada, walang gawa. O basahin natin yung trust ni David. Paano ipinakita ni David ang kanyang trust sa mga Israelita. Nanalangin lang ba siya? Lumuhod siya doon. Lord, patayin mo si Goliath. Alam ko, kaya mo siyang patayin. Ganun ba? Hindi. O basahin natin paano pinakita ni David ang kanyang trust sa Lord. Nung nagkaroon siya ng kaaway na napakalaking tao, pag Goliath pa, giant pa. O basahin natin. Paano ni David in-overcome ang kaniyang fear, no? O basahin natin So sa mga hindi pa nakakaalam sa istorya ni David, summarize ko na lang, no, kasi mahaba kasi yung istorya. So tatagal tayo. Si David isang Filisteo ito, no? Tapos nung time na nagharap yung mga Filisteo, mga sundalo ng Filisteo at mga sundalo ng mga Hudiyo na pinangunguluhan ni Haring David o Haring Saul, hindi pa hari si David noon. So, nagpakita sila ng isang warrior na talagang
kinatatakutan ng panahon nila, yung si Goliath. No, at si Goliath, may hamon na iharap niyo yung pinakamagaling yung sundalo sa akin, sabi ni Goliath, no? Kapag natalo niya ako o napatay niya ako, magiging alipin niyo ang Filisteo. Pero kapag napatay ko ang sino mang pipiliin niyo na lalaban sa akin, magiging alipin kayo ng Filisteo, yung mga Hudyo. So natakot ang mga Hudyo kasi ang laki ni Goliath eh. Isipin niyo, almost 11 feet according sa mga scholar, ang height ni Goliath almost 11 feet, kaya tinawag siyang giant eh. 11 feet. Yung mga basketball player nga lang, si Kay Soto, 7'7", di ba? 7'6" or 7'9". 7'6". Si Kay 7'3". Si Kay Soto, 7'3" lang eh. Di ba? How much mo si Goliath? 11, almost 11 feet. Sobrang tangkad nun. Sino makakatalo nun? So, iprinisinta ni David ang kanyang sarili. No, dahil nung narinig ni David, si Goliath na minamak ang Diyos, minamak ang Israel, na ano si David, sabi niya, pumunta siya kay Saul, sabi niya, ako po ang lalaban sa yan. Sabi ni Saul, hindi mo kayang labanan yan boy, kasi bata ka pa lang. Bata pa si David doon, mga 16 years old pa. Sabi ni Haring Saul, bata ka pa, hindi mo kayang labanan yan. Sabi ni Saul, Haring Saul, isa po akong shepherd ng mga tupa. Every time na may mga leon or oso, ninanakaw ang aking mga inaalagang tupa, hinahabol ko yon at sa tulong ng Panginoon, napapatay ko ang mga leon at oso. Itong tao pa kayang ito, malaki lang yan, pero supot. O, yan talaga sabi, supot daw kasi yung mga Pilisteo, hindi tuli, ang mga Kristiyano tuli. So, inano pa niya si Goliath na supot, no, hindi tuli ba? O, minak din niya si Goliath. So, napaniwala niya si Haring Saul, binigyan siya ng authority na sige, labanan mo o isuot mo itong balabal. Sabi niya, wag na kasi mabigat yan. Mananalangin na lang ako. Ngayon, paano niya pinakita yung trust niya sa Lord na nilabanan niya si Goliath na alam niyang malaki pero dahil sa tulong ng Panginoon, alam niyang matatalo niya. Nanalangin lang ba si Saul o si Haring David para matalo si Goliath? Hindi. O basahin natin mga kapatid ha, paano ipinakita ni Goliath ang kanyang tamang trust. Hindi katulad ni James Orinchada, puro dada, walang gawa. Si Haring David, hindi. Ang kanyang trust sa Diyos, nagpipray siya habang lumalaban. Ginagawa niya na labanan si Goliath para matalo. O ito, basahin natin. Ang sinabi ni David, ang Panginoon na nagliligtas sa akin sa mga panggamot ng leon at sa panggamot ng uso ay siyang magliligtas sa akin. So ito yung trust niya, no? Na kung paanong pinatay niya yung uso at yung mga leon, itong God rin na ito ang magliligtas sa kanya na matalo si Goliath. So ganun ang trust niya sa Diyos. No, pero hindi siya puro sabi lang. Sabi dito, at sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay isa sa iyo. At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang inilagay ang isang turbanting tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan at ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikman yumaon sapagkat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, hindi ako makayayao na dala ko ang mga ito sapagkat hindi ko pa natitikman. At pawang hinubad ni David sa kanya. At tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato. Itong ginawa ni David, James Orenchada, para matalo si Goliath. Hindi siya nanalangin lang. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot na kaniyang dala. Sa makatuwid bagay sa kaniyang supot pastor, at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. Hindi siya lumuhod at nanalangin sa Diyos. Lumapit siya kay Goliath. At anong ginawa niya? Nagpatuloy ang Filisteo at lumapit kay David. At ang lalaki na may dala na kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang tumingin ang Filisteo at makita si David ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya sapagkat siya'y bata pa at mapula ang pisngi at may magandang bikas. At sinabi ng Filisteo kay David, si Goliath, ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos.
At sinabi ng Filisteo kay David, halika at aking ibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayoy, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahabon. Kita mo, Brother James Orinchada, nakikipagpatayan siya para sa Diyos, para sa kaligtasan ng buong Israel, para sa kanyang sarili. Hindi niya hinayaan na imak ang kanyang bayan, imak ang kanyang Diyos. Oh, ano nangyari? Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Kita mo, may trust talaga sa Panginoon. Pero hindi puro trust lang. Ibibigay ka ng Panginoon sa akin, ibig sabihin, ako ang gagawa, ako ang papatay sa iyo. Hindi Diyos mismo ang papatay sa iyo. Sa pamamagitan ko. Yun ang point ni David. At sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon, sa himpapawid sa araw na ito, at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. So hindi ko na ipagpatuloy ang pagbabasa nun kasi masyado nang mahaba. Alam na natin ang next na nangyari nun, napatay niya si David, si Goliath. Yun ang trust ni David, James Orinchada, sa Diyos. Hindi puro dada, walang ginagawa. Si David, may trust siya sa Diyos na kaya nang patumbahin ang isang Goliath. Pero siya ang gumawa, hindi ang Diyos ang pumatay. Siya mismo, James Orinchada. Huwag kang gumamit ng mga salita sa Bible na hindi mo naman nauunawaan. Katulad ni David, may trust siya sa Diyos. Ikaw din, nagbasa ka sa pahayag ni David. Pero yung sa'yo, trust lang, tapos wala ka nang gagawin. Hindi yun ang point ni David kasi si David, yung trust niya, ibinigay niya sa Diyos yung trust niya, ginawa niya yung part niya. Di ba sabi niya, ibibigay ka ng Diyos sa mga kamay ko. Ibig sabihin, si David ang gagawa para mapatay yung Goliath. Ano ka ba, James Orinchada? Mag-unos diri ka. Mag-unos diri ka, malimali yung malimali yung pagbabasa mo ng Biblia. Mahawa ka sa kaluluwa mo, James. Mahawa ka. Please, come back to the Catholic faith para malaman mo ang tamang aral. No? Ginagawa namin to, mga Catholic faith defender, para maliwanagan kayo. Kasi kung halaan lang namin kayo, pananagutan namin kayo sa Diyos eh. Sabi niya dyan kay Ezekiel 3:18-21, kapag namatay ang mga tao na ito, tapos hindi mo pinangaralan, ikaw ang mananagot. Pero kapag sinabihan mo ng mga taong ito at hindi sila nakinig, hindi ka na mananagot sa akin. Kaya sagutin namin kayo eh. Sagutin namin kayo. Ito nga aming ginagawa, hindi ito pagmamayabang. Kasi inutusan talaga kami ng simbahan na gawin ito para mapangaralan kayo. Sana naman nakinig kayo. Kasi mali-mali talaga yung sinasabi niyo, Brother James Orinchada. Against kayo sa Bible. No? So, yung huli niyang sinabi, pakinggan natin, mga kapatid. So, batukan si David. At yung sinabi sa Bible na Jesus... Hindi batugan si David kasi nga pinatay niya si Goliath, siya ang pumatay. Ang batugan, ikaw. Hindi porket ibigay mo yung trust mo sa Diyos, wala ka nang gawin. Batugan yun. Si David hindi siya batugan. Bakit? Ginawa niya yung part niya. Nung ibinigay ng Diyos si Goliath sa kanyang kamay, pinatay niya si Goliath. Pinugutan niya ng ulo. James, ikaw ang batugan, hindi si David. Huwag mong ipasa yung pagkabatugan mo kay David. Oh, ano yung huling barahan niya? Jesus is the only Savior. Siya lang tagapagligtas, wala na. So sinasabi mo ba na ang Biblia nagtuturo na maging batugan ng mga Kristyano sapagkat si Kristo lang tagapagligtas? Hindi sapat yun. Kailangan pa talagang gawin mo ang kaligtasan mo para maligtas ka at hindi si Kristo lamang. So ginagawa mong batugan si Kristo. Hindi namin ginagawang batugan si Kristo. Hindi mo nauunawaan ang binabasa mo. Yun. No? Yung sinabi dito sa Acts 4:12, James Orinchada, paliwanag natin ito sa iyo. Jesus is the only one can save people. Okay? Jesus is the only one can save people. His name is the only power in the world that has been given to save anyone. We must be saved through Him. Hindi yan nangangahulugan, James Orinchada, na wala ka nang gagawin.
Ang ibig sabihin niyan, ang ating faith sa Kanya lang talaga. Wala ng ibang tao, wala ng ibang pangalan ang makapagbibigay ng kaligtasan, si Panginoong Jesucristo lang. Pero yung paraan kung paano, how can you be saved through His name? Paano yung word na paano? How? Sa paanong paraan? Is it only believe in His name? Hindi. Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, manampalataya ka, may kaligtasan ka, pero kung hindi mo i-obey yung utos ni Kristo, hindi ka bibigyan ng buhay na walang hanggan. James Orinsyada, yun ang point doon. Manampalataya tayo na only Jesus can give us salvation. Revelations 19:1. Salvation is due to God alone. Yan ang point dyan. Diyos lang ang makapagbibigay ng kaligtasan talaga. Pero yung how can you be saved? Just by believing His name only? Hindi. Ano ka ba? O basahin natin John 3:36. John 3:36, James Orinsyada. Whoever believes in the Son has eternal life, but those who do not obey the Son will never that life. They cannot get away from God's anger. James Orinsyada. Yan ang point dyan. Ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, ang pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. Pero kung paano ka iniligtas ng Diyos, sumunod ka sa kanyang kalooban. Hindi ka pwedeng sumunod, James Orinsyada, na wala kang gagawin. Kung gagamit ka ng proper logic, paano ka makakasunod sa Diyos kung wala kang gagawin? Sige nga. Sabihin mo naman, ginawa ko na lahat, Panginoon, pero wala ka namang tinulungan na tao, pwede ba yun? No, so, babasahin ko pa sana ang Matthew 25, kung saan yung mga gumawa ng mabuti, yun ang napuntang langit. Yung mga hindi gumawa ng kabutihan sa impyerno, kasi wala na tayong oras. At sa Revelations 22:12, ito na lang ang huling barahan natin. Revelations 22:12, napakalinaw dito ay, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So paano kagagantihan, James Orinsyada, ng Diyos kung wala kang gawa? Ano ka ba? Kaya nga sabi ni Isaiah sa kanyang aklat, kawawa kayo, mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama. Kaya baliktad ang isip mo, James Orinsyada. Sorry to tell. Biblia na ang nagsasabi, ang mabubuting gawa minamasama ninyo. Mga baliktad ang isip nyo. Sabi ni Isaiah yan.